Patuloy po tayo sumamba sa ating Panginoon. Awitan natin siya na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah. Tunay nga, O God, napakabuti mo sa aming buhay. Tunay ang katapatan mo, hindi nagmamaliw, O Diyos. Walang katulad sa mundong ito, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming awit sa inyo. Jesus. Pag-ibig mo'y wagas at walang
So magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating music team na ginamit para po tayo ay pangunahan sa pagpupuri bago po tayo mag-umpisa. At sa pag-umpisa po ng ating gawain, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito. Patuloy kang kumilos. I ask your Holy Spirit to move, O God. I-open niyo po yung aming po mga spiritual senses. Hayaan mo, Diyos, na ikaw po yung patuloy na magpala sa lahat ng mga taong makikinig at maunawaan po namin ganap ang aming pong pag-aaralan. Sa gabi pong ito, sa iyo po namin binabalik ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ako'y bumabati ng magandang gabi. Sa pagkakataong pong ito, ang ating pong tatalakayin ay isa na naman pong katanungan, no? Na ang sagot lagi ay, may sagot po lagi ang Biblia. Amen? Ahangin po natin ang ating pag-aaralan sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 15 to 20. Basahin po natin, no? Ang sabi po dito, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord, Jesus Christ. Pinagpala ng Panginoon ang salita ng ating Diyos. Sa pagkakataong ito, ang ating pong tatalakayan nga po, ay what are the antidote to empty busyness? Kapag sinabi pong antidote, medically speaking or medically defined as it is the remedy that counteract poisoning. Amen? So ito daw po yung remedyo para ma-counteract yung poison na pumasok sa katawan ng tao. So binibigyan po siya ng shots ng antidote. No? Ngayon nga po, sa ating pong kalagayan ngayon, marami na po talaga ang nagpapabaksin regarding diyan po sa coronavirus, no? So parang ganun din po yung sinasabi nilang antidote, panlaban daw. Pero ito, kung dadalhin po natin sa ating pong tatalakayin, no? Kapag sinabing antidote, panlaban nga po. So in this sense, lagi po natin iisipin that our Lord Jesus Christ came into the world to counteract, no? To counteract the deadly poison of sin. Kaya nga ang Lord, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ma-counteract daw po yung deadly poison, no? Kumisan po tayo pong kapag sinabing empty busyness, lalo na po tayong mga Kristyano, mag-iingat po tayo doon. Kung paano sinabi nga, so be careful how you live. Ang sabi po ng verse 15, di po ba? Be careful how you live. Bakit tayo pinag-iingat ng Diyos? Alam po ninyo sa pagkakataon po ng, lalo na po sa ating po mga, sa mundong ito, sabi nga po, di ba? Na dapat tayo, kung paano tayo nagiging busy. Dapat yung busy to, dapat nandun yung full busyness, hindi po yung empty busyness. Kapag sinabi pong empty busyness, busy ka, pero sabi nga lively, maraming kang ginagawa, pero meaningless activity. Amen? Meaningless activity. Kaya nga po sa ating pong pamumuhay bilang Kristyano, sabi nga po, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Dapat maging matalino tayo sa paggamit po ng ating oras. Amen? At sabi nga po, perhaps ito pong verse na ito ay, yun po yung sinasabi po ng ating pong, ng ating Panginoon doon sa aklat ng Psalm 90 verse 12, no?
Sabi nga po, which is a prayer for God to help us to number our days that we may be wise. Kailangan po daw po hindi po nasasayang yung ating oras. Sabi nga po, ito yung sinasabi ni Paul, something similar here, when he tells us that walking wisely allows us to redeem the time. Baka po hindi po tayo aware na yung ating oras ay busy-busy tayo pero wala pong kabuluhan. Ano po yung mga halimbawa nito? Yung like playing computer games maghapon. Di po ba busy kapag playing computers? Lively, pero meaningless activity. Yung mga nag-FB until madaling araw, aray. Kakanood ng YouTube. Sabi, masama po ba yun? Pastor, no. Pero kapag yan kinakain ng oras mo, nagiging busy ka na dyan, pero walang kabuluhan, walang laman. Empty busyness. Ano daw po yung panlaban doon? Amen? Kailangan po, sabi nga po, ano po ba yung ibig sabihin nito? Na tayo daw po ay wag tayo pong mamuhay ng fool. Diba? Ang sakit naman, no? Sabi nga, not as fools, but as those who are wise. Yung matalinong paggamit ng ating oras at panahon. Diba? Natapik nga ni Pastor Jeff nung isang gabi, no? Sabi nga niya, diba? O pwedeng busy ka sa pakikinig ng online. Pero pwedeng busy ka rin. At the same time, nanonood ng YouTube. Ang galing ngayon, ano, ng mga kabataan ko minsan. Nanonood ng online, pero may naka-open din na ibang apps. Yun po yung tinatawag na empty business. Kumbaga, hindi mo pwede siyang paghaluin. Amen? Sabi nga po, make the most of our time and use our time wisely. Alam po niyo, ito yung may idea po ng urgency. Kasi yung oras po natin ay importante po. Time is very important. Madalas natin naririnig, time is gold. Amen? Pero ano po yung ginagawa ng iba, ng karamihan sa kanilang mga oras? Sabi nga po, it should not be thrown lightly away because ang buhay po ay maiksi lang. Lagi po nating naririnig po yan. Kung gaano po yung brevity ng buhay natin. Pero sabi po dito, number 1 po, the key to overcoming empty busyness is to be a good steward on our time. Amen? Sabi nga po, to live wisely for God. Kung kaya natin magtagal na manood ng mga telenovela, ng mga Korean novela, kaya rin po natin magbasa ng Biblia na masigit na ganong katagal. Enable for us to live wisely. Alam po niyo, ang totoong wisdom ay galing sa Panginoon. Diba? Sabi nga po, healthy living. Yun po, sabi, be careful how you live. Not as fool, but as those who are wise. You know, make the most of every opportunity, mga kapatid. Kapag binigyan ka ng Panginoon na opportunity na gawin yung mga bagay na pinapagawa sa ng Diyos, huwag po tayong, saka na lang, Lord. Busy ako eh. Saka na lang, Lord. Hindi ko pa kaya eh. Alam po ninyo, when God calls, ang gusto niya, i-equip tayo. If only dapat yung ating oras, panahon, ay ukol din natin po sa Diyos. Sabi nga po, redeeming the time, it means to invest it wisely. To invest our time wisely, to use it wisely, and to make every second count. Kailangan mahalaga sa atin maging ilang minuto. Minsan marami tayong alam ng mga tao na
maghapon sa computer. Pastora, yun po yung trabaho ko eh. Okay lang yan kung trabaho lang eh. Pero kung minsan, nandun yung trabaho, and then may nakabukas yung application. Sabi nga, knowing how to spend your time is the key to redeeming the time. Kapag sinabing redeeming the time, means that you know what your top priorities. Alam mo kung ano yung top priority mo. Kaya minsan nagiging busy tayo, nawawalan po ng kabuluhan dahil hindi natin alam kung ano yung priority natin sa buhay. Marami tayong dapat gawin. Pero nanineglect po yung isang mahalagang gawain. To serve God. To use our life wisely. To use our life maging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? At sabi nga po ng 2 Thessalonians 3:11, for we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Kung minsan maraming tao busy. Pero yung mga dapat niyang gawin, hindi niya ginagawa. Sabi ni Pablo, for we hear that some among you walk in idleness. Pwede pala yun, ano? Isang taong tamad pero busy. Aray. Alam niyo, totoo lang po, make the most of our time. Gamitin na po natin yan. Bago mahuli ang lahat, minsan, kapag meron ng karamdaman sa kanila, naiisip na magpagamit sa Panginoon. To live wisely for God is to serve and give our life to God. Amen? Yan po yung antidote para tayo po ay hindi po ma-empty yung ating pagka-busy sa mundong ito. Sabi nga po, make the most of every opportunity for doing good in these evil days. Amen? Galatians 6:9, do not become weary in doing good, because you know that in due time, we will reap a harvest if we don't give up. Amen? Sabi nga po, don't act thoughtlessly. Huwag daw tayo gumawa ng parang hindi nag-iisip. Kaya kung minsan pagod na pagod ang katawan natin. Kasi nga, lahat ng ginagawa natin, binibisi natin ng ating sarili without thinking. Sabi nga po, does God expect us to be busy at all time? Ang Diyos ba nag-i-expect sa atin na maging busy tayo everyday? All time. Kaya minsan kakahabol natin ng due date, kakahabol po natin ng promotion, hindi na tayo natutulog, hanggang mawala na tayo ng oras at panahon sa ating Panginoong Diyos. Remind you mga kapatid, empty busyness, hindi po makakabuti sa atin. Minsan, bumabagsak na ang katawan. Ang nais ng Panginoon, makahinlay tayo sa kanyang presensya. Yun po yung antidote, is to live wisely for God. Second, allow God to inject on our mind and to allow to empower us to make the most of the time He has given us. Hayaan natin na i-empower tayo ng Diyos. Hindi natin kaya kung ganang atin lang. Not by our own might, but by the Spirit, says the Lord. Kapag sinabi pong antidote, corrective, curative, remedy, therapeutic. Kaya nga mga kapatid, nawa po, sabi nga po, antidote to empty busyness is to live wisely for God. Sabi nga po, look carefully then how you walk. Not as wise, but as wise. Second, making the best use of the time because the days are evil. Kailangan gamitin na natin yung ating panahon ng tama.
hindi po sa walang kapararakang bagay. Alam nyo, everything around us, yung mga nakapaligid sa atin, may tendency po na makurap o mag-mislead sa atin. So, napakahirap po para sa godly person na tayo po ay lumakad daw among many thorns to escape unhurt. Amen? Kapag daw tayo lumalakad, sabi nga, di ba? Madalas natin, turn between two lover, feeling like a fool. Ano ibig sabihin? Hindi tayo pwedeng, maglingkod sa dalawang Panginoon. Amen? Sabi nga po, yung corruption na yan ng mundo, kinukurap na yung ating oras, napakarami pong pinagkakaibisihan ng mga tao ngayon, ng mga kabataan, busy sa ML, sa Korean novela. Mind you mga kapatid, make the use of our time na magiging maayos. Diba? The best use of the time. Kailangan kung paano natin gugulin yung ating pong panahon. Yun po yung pangalawa. Allow us na ma-empower tayo ng Diyos. Sabi nga po, to understand what the Lord wants you to do. Ano po ba? Hindi po yung nag-aarte tayo na parang hindi tayo nag-iisip. Alam nating masama yan, na binibigyan natin ng panahon, ng inuubos nating oras diyan. Kaya nga, di ba, yun po yung reminders dito, no? Don't be drunk with wine because it will ruin your life. Yung excessive na paglalasing ay nakakasira ng buhay. Amen? Kaya nga po, live wisely for God. Amen? Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, stop trying to force things to happen and start trusting His timing. Kaya nga mga tao ngayon, kung ano-ano na yung ginagawa, nagiging busy sa mundo at hanggat hindi na po niya naalala na meron siyang sinumpahang tungkulin sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Nariyan po ang Diyos na handang magpatawad. Huwag daw natin i-force yung isang bagay na mangyari. Kaya minsan, dito tayo bumabagsak eh. Di po ba? Para daw po mawala na po yung magiging maayos po yung pagiging busy ng isang tao. Huwag nang natin pong madaliin yung mga bagay-bagay. Sabi nga, in His perfect time. Sabi ng verse 17, no? Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Amen. Pang-apat po, antidote to empty business, withdraw from endless variety of allurement which leads us astray. Yung po bang i-get rid of po sa ating sarili yung mga pleasures of this world. Kaya minsan, yung gabi ginagawa na nating araw, para lang makamtan natin yung mga ninanais natin sa buhay. To the extent na nawawala na po tayo sa Panginoon. To the extent na nakakagawa na ng mga hindi kanais-nais. Dahil ang nais niya, magkakaroon na po ng lack of self-control. Because nga, di ba, naitapik ko nga po ito nung linggo, no? Sabi nga po, bakit nawawala yung control ng isang tao, kahit pa Kristyano yan? Why? Pagka nagkaroon na po yan ng disordered desire. Pag nagkaroon na po ng misdirected desire, doon po pumapasok na, sabi nga po, huwag ka daw po magpatangay sa pita ng laman. Sabi po ng James 1 verse 14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then, desire when it has conceived gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death.
Amen. Sabi nga po mga kapatid, i-withdraw daw po natin yung ating sarili doon sa mga bagay na sari-saring mga allurement. Yung mga bagay na gusto natin na nakakapagpa-enjoy ng ating pong alaman. Katulad ng sobrang panonood ng TV to the extent na hanggang madaling araw, nag-YouTube, hanggang madaling araw, naglalaro ng kung ano-anong walang kapararakang bagay. Mga kapatid, ang sabi nga po, don't live as fool, but live wisely for God. Amen. Sabi nga po, second, allow God to empower us to make the most of the time He has given us. Yung mga binibigay sa ating pagkakataon ng Diyos, huwag natin pong sasayangin. Sabi nga po, marami po tayong dahilan. Na-topic na po yun pa sa Pwede, no? So, ang dami nating mga dahilan kung minsan. Busy ako, Lord. Alam po niyo, yung isang bagay na ginagawa mo, out si Lord sa buhay mo. Kaya pagsasayang ng oras. Empty busyness. Baka yung ginagawa mo mawalan ng kabuluhan. Dahil walang laman. Amen? And third, stop trying to force things. Kaya tayo minsan nawawala po sa hulog, nawawala po tayo ng self-control. Kaya hindi natin namamalayan, nagiging busy na po tayo na wala naman pong kapararakan. Amen? Sabi nga po, dapat i-withdraw natin yung ating sarili sa mga bagay na mga makalaman. Yung mga laging hangout. Hindi pa masama po minsan mamasyal. Pero kapag iyan na po ay nakakahiligan mo ng lagi, to the extent na nauuna na sa gawain ng Panginoon, hindi po nakakabuti. Sabi nga po, but each person is tempted. Kapag nandun na po yung he is lured and enticed by his own. Ano ibig sabihin? Yung desire natin mismo, kapag nawala na sa ayos, na mislead na tayo, na hindi na po properly directed, na disorder na, doon nawawala po yung self-control. Amen? Mga kapatid, ang sabi nga po, the key for productive business is to know what time it is. Alam niya kung ano ang kahalagahan at kahulugan ng oras. At alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, nawa po natuto tayo to be a good steward sa ating mga oras. May time po, there's a time for everything. May time ng pagtatrabaho, may time ng pagpapahinga. May time po ng panonood ng TV, kung may oras ka dyan, mas may oras ka dapat sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito po daw yung key para magkaroon ka ng productive business. Oo, nagiging busy ka, pero productive. Hindi po meaningless activity. Nawa po tayo po ibinatutunan sa gabi pong ito. At tunay nga po sa pagkakataong ito, hinihiling ko po na tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Hayaan mo, Lord God, ang banal mong Espiritu ang kumilos. Maraming salamat sa iyong salita na ay po napakinggan to make the most of our time. At turuan na po kami, Panginoon, na hindi po maging empty yung aming pong business, bagkus kami po ay makalakad na naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, ako po ay nagpapasalamat. Tuloy-tuloy pa rin po tayong manood at makinig ng salita ng ating Panginoon. Nawa po sa ating pong buhay, lagi po nating isipin, live wisely for God.
Maraming salamat po. Ito po si Pastor Remy Payas na nagsasabing, love the Lord our God with all our heart, mind, and soul. God bless.